Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito. Okay. Actually, marami nang nag-content nito pero sige, gawan ko na rin ng content. Okay. So, ito si John Abines. Si John Abines, mga kababayan, siya po yung nag-share ng fake news na si General Torre po ay nasa ospital. Ito isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. Ano kayang sakit? Mukhang malala. Padalan kaya siya ng bulaklak na Malacanang o baka kay OJC pa mauna mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa taas tayo, minsan nasa ibaba. Kaya mas okay magpakumbaba at rumispeto sa kapwa. Di ba, General Nicolas Torre? Actually, nung pumunta po kami kay General Torre noon, nakwento niya nga ito. Di ba? Nakwento niya nga yan, yung post na yan ni Jun Abines. And actually, mga kababayan, di ba nag-file na nga po ng kaso si General Torre? Ito yung sinasabi ko nga kanina, mga kababayan eh. Ito eh. Buti pa nga po si General Torre nagkakaso. Dapat po talaga mga kababayan, kasuhan na po talaga itong mga Duterte follower na nakakalat po ng fake news. Kaya nga sabi ko nga kanina sa intro eh. Di ba? Dapat po si Marbil, tatanggalin na po dapat yan. Kasi nga po, di ba? Papalitan na dapat si Marbil eh. General Marbil. Di ba? Kasi mga kababayan, no, kung papalitan nga po si General Marbil, ang dapat po ipalit dito si General Torre. Kasi po si General Torre po mga kababayan, hindi po siya nagsasalita na kakasuhan ko to, kakasuhan ko yan. Ginagawa niya na lang po bigla. Magugulat na lang po tayo kinabukasan pagising natin, di ba? Si General Torre, nasa DOJ na, nagpa-file na ng kaso. Di ba? Pati si Duterte kinasuhan niya. Oh. Samantalang itong sila Marbil, sila Acorda, di ba? Sila po yung nangako, nakakasuhan po si Banat Bay. At saka sila Coach Oli, saka si Dada. Di ba nung in-interview nga po nila si Bantag, sabi pa nila noon, kakasuhan namin tong mga to. Kasi in-interview si Bantag. Tapos yung pinakamalupit dito mga kababayan, hindi, kamukha niya lang. Kamukha lang po ni General Torre. Sabi ni General Torre nun kamukha niya lang daw po 'yun. O ngayon mga babayan, sabi rin po ng PNP dati na yung mga nagkalat po na pulburon video na AI, kakasuhan din daw po 'yun. 'Di ba si Harry Roque, 'di ba yung nagpakalat nga po ng pulburon video sa Amerika, yung maisog. Nakasuhan na ba yung maisog? Hindi pa rin. Oh, nakasuhan na ba yung mga vlogger na nag-share ng pulburon video? Hindi pa rin. 'Di ba? Buti pa kasi General Torre, hindi nagsasalita. Kinabukasan, may kaso na kaagad sila. O samantalang, itong mga iba, kasi alam nyo ang point mga kababayan, di ba, nakikita naman po natin yung kakulangan ng mga appointee ni PBBM. Hindi naman po tayo bulag. Ang problema lang po kasi, hindi lang po tayo makapagbatikos ng sagad, kasi po, marami din po tayo mga nakakapanood sa atin na, Takero, ba't mo binabati ko si Secretary Rimulya? DDS ka na ba? Ayun na point eh. Ayoko ma-misinterpret ako eh. Pero mayroon po akong may mga appointee naman po si PBBM na alam naman po natin palpak. Oh. Example nga si Emerald, isa pa yan, si Emerald. Ano ba? Alam niyo sabi ni General Marbil? Ito ito pinalagpas ko lang to eh. Pero hindi ko na matiis eh. Sabi ni General Marbil, yung paggamit daw po ng droga, depende lang daw po yun sa gumagamit. Meron daw pong gumagamit dahil addict, meron daw pong gumagamit dahil po sa trabaho. PNP chief ka, sasabihin mo yun? Di ba? Ano yun? Nagulat ako dun eh. Nagulat talaga ako dun. Sabi ni General Marbil yun.
Yung paggamit ng droga, depende po yan. Yung iba gumagamit lang dyan kasi kailangan nila mag-overtime sa trabaho. PNP chief ka, sasabihin mo yon? Well, in reality, totoo naman yun. Totoo naman yun. May mga gumagamit po ng droga para po makatagal sa trabaho. Pero bilang PNP chief, sasabihin mo yon? Be. Pero by the way, mga kababayan, di ba? Puti pa si General Torre. Alam niyo si General Torre? Akala niyo payatot? Akala niyo payatot? Di ba? Oh. O kita mo, ito yung mga bobong mga comment eh, di ba? Ito yung mga bobong mga comment, pinili ng idol mo yun. Bobo talaga itong mga to eh. Kasi mga babayan, may pagkakaiba yan. Kung ako po bumatikos po ako, ayun ang sinasabi ko, di ba? Parang ganyan. O, pag ako po bumatikos po ako, gusto ko po ng improvement. Pag yung mga bobong mga DDS po nagbatikos, ang batikos po nila para palitan po ang presidente at ipalit po si Digong. Oh, ayan eh, mga bobo talaga itong mga to eh. So ngayon, no, sabi ni General Torre, no, pinakita yung muscle sa amin. Kaya ba ni Basti ito? Ang laki, laki ng bicep, puta. Sabi ko ganyan. Pero by the way, nawala tuloy ako. So ngayon mga kababayan ito. Ito si John Abines, di ba? Yan. Actually, hindi naman talaga, kahawig lang po talaga ni Torre ito eh. Kahawig lang po talaga yan eh. Mukhang Indiano nga to eh. Oh. So ngayon mga babayan, si John Abines po ito. Nagkaroon po siya ng search warrant. Yung mukha niya, oh. Isipin mo ha, ganyan lang pala bahay mo? Parang barong-barong lang pala yung bahay mo, John Abines? Kung makapagtanggol ka sa mga Duterte, akala mo, laki na kinikita mo. Isipin mo ha, ngayon, nakasuhan ka ngayon, anong tulong ng mga Duterte sa'yo? Wala. Iniwan ka sa ere. Mukha kang tanga. Oh. So ngayon alam nyo nakakatawa dito. Ito yung sabi ni General Torre eh. Oh. The bagong Pilipinas way. Mr. Jun Abines, action of consequences. Totoo yun, di ba? Oh, kahit nga ako eh. Sa pag-vlog ko, mayroong consequences ito eh. Oh, di ba? Malay ko ba na may napipit ko na sa aking politiko? Oh. Sabi dito, no, pinagkalat mo na ospital ako. Nagdulot ito ng pag-alala at pagkabalisa sa pamilya at kaibigan ko. Ano ang naging reaksyon ko? Sumandig ako sa batas. Naniwala ako na may mali man ang ginawa mo ay may karapatan kang humarap sa korte at mabigyan ng due process. A lot more than what you've idol gave to people, more innocent than you. Idol niya si Digong. Oh, nag-apply ako ng search warrant para makuha ang mga phone at computer na ginamit mo sa katarantaduang ginawa mo sa akin. Patay ka dito, Jun Abines. Kinuha yung telepono mo. Alam niyo kung bakit? Dito po makikita yung transaksyon ng maisog. Kung magkano ang binabayad, kung meron man, ng China o kaya ng Duterte sa maisog po na yan. Alam niyo kasi mga kababayan, ang point ko dito, yung maisog rally po na yan, ang pinapalabas po nila dyan, wala pong alam si Duterte. Ayan eh, ayan ang pinapalabas nila eh. Ayang maisog na yan, gagawa tayo ng rally. Tapos kunwari, invite natin si Digong para hindi malaman na siya yung promotor. Malalaman dyan sa telepono mo. Kaya nga galit na galit yan si Abines eh. Mabubuking siya dito. Oh. At mga kababayan, pasalamat ka pa nga kay General Torre eh. Kinasuhan ka eh. Hindi ka tinaniman ng droga. Tarantado, dapat yan, tinaniman ka na ng droga eh. Walang yan ka, Jun Abines ka, napaka-fake news mo talaga. Dapat sa'yo, hindi mo deserve na magkaroon ng due process kasi hindi ka naniniwala sa due process. Oh, di ba? Ganyan po kabobo ang mga DDS, mga kababayan. Ang mga DDS, mga ka-streetwise, hindi po sila naniniwala sa due process kasi ang gusto nila, patayan. O ngayon, dinaan ka sa due process ni General Torre. Dapat sa'yo, hindi na idaan sa due process, dapat sa'yo, tinaniman na lang ng droga. Tapos pinatay.
Parang ginawa po ni Duterte dun po sa 30,000 na tao na pinapatay niya. Hindi nga. Yun nga lang, hindi naman po gagawin ni General Torre yun. Kasi nga, dumaan siya sa proseso. Pero kung kukunin po natin yung logic ng mga DDS, tingnan niyo ha, mga DDS mga kababayan, ito po, ito sinasabi to eh. Ang mga DDS mga kababayan, pag tinanong nyo sila kung ano yung due process, hindi nila alam. Kapag tinanong po ninyo kung ano ang three branches of government, hindi po nila alam. Kapag tinanong po ninyo ang mga DDS kung ano ang trabaho ng legislative, ano ang trabaho ng, di ba, ng judiciary, hindi po nila alam. Di ba? Ang alam niyan po talaga ng mga DDS patayan. Pag sinabi po ng mga Duterte na papatayin ko kayo, yun po, naintindihan po nila. Ngayon mga kababayan, kung kukunin po natin ang logic po ng mga DDS, dapat po, wag pong bigyan ng due process yang si Jun Abines. Dapat po yan nung hinuli po yan, dapat po yan nung nabigyan po ng search warrant, dapat po tinaniban na po ng droga yan. Total, hindi naman sila naniniwala sa due process eh. Ang gusto nyo patayan eh. Oh. Ewan ko mga kababayan, nakakainis talaga eh, no? So ngayon, ito. Yan. So, merong post dito si ano eh. Saan ba yan? Saan ba yun? Ito pala. Ayan. Yan, ito. Saan yung post? Hindi ko pala naisama. Hindi nyo maprotektahan yung... Oh, ngayon, ito. So ngayon mga kababayan, nung nahuli nga po si Jun Abines, gumawa pa ng video. So ito, panoorin nyo to ha. Sabi ni Jun Abines to. Yung presidente na matino, hindi nyo maprotektahan ang mga Pilipino. I am almost sure I will... Ang kausap niya dito, yung mga PNP, yung mga military. Yan po kausap niya dito. Hindi daw po maprotektahan yung presidente matino. So para sa nila, si Duterte matino. will die this year. No, hindi nyo maprotektahan ang mga Pilipino. I am almost sure I will die this year. Because Bongbong administration, Marvel, and Tory are evil. They will kill people for greed. O, tignan nyo, di ba? Parang gago si Abines, no? Sabi ni Jun Abines, si Bongbong Marcos, si Torre, at saka si Marbil, papatayin daw po siya. Alam mo ba sinasabi mo? Di ba? Kung gusto kang patayin ng mga yan, dapat hindi ka na kinasuhan. Dapat pinatay ka na lang. Hindi ko makuha yung logic eh. Kakasuhan ka tapos papatayin ka rin pala. Ang bobo! Ang bobo talaga. Hindi ko makuha yung logic. Basta DDS mo talaga, mga bobo, mga inutil, mga tanga. Tangina mo, Jun Abines, anong klaseng logic yan? Kinasuhan ako, papatayin ako. Gago! Hindi sana kung sinasabi mong papatayin ka, dapat pinatay ka na lang, hindi ka na kinasuhan. Gago! Ay puta. Tapos yung mga DDS naman, kawawa naman si Jun Abines. In the first place, nagkalat kayo ng fake news. Ganyan kayo kabobo. Hindi nyo na alam kung ano pagkakaiba ng fake news sa opinion. Ako, pag sinabi kong bobo ka, opinion ko yon, bobo ka. Pero pag sinabi ko si Jun Abines, pag sinabi ko si Jun Abines, bakla, ayun, paratang yun. Magkaiba yun. Eh, ang problema kasi sa inyo, puro kayo paratang. Ay ngayon, ano yan? Oh. Yung ginawa ninyong fake news, walang consequences yan. Tanginan to, no? Hindi ko makuha yung logic ng putang inan to, eh. Iyak ka ngayon. Iyak ang puta. Palusos mga kawatan na sila. Oh. Ito. Mga kawatan daw. Okay. Sino ba mayroong audit ng COA? Sino ba
Ang sinabi niya ng COA na meron 12 billion na disallowances sa DepEd. Di ba si Sara Duterte? Ito ang gusto ko talaga malaman eh. Kung sinasabi ninyo na magnanakaw, di ba, ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, pahingi ako ng ebidensya. Kasi maniniwala po ako. O, parang ganyan, di ba, bawal daw batid ko si Tore. Magkaiba po yung batid ko sa paratang, bobo ka rin talaga eh. Bobo talaga ng mga, ano no. Alam nyo, pag sinabi ninyo, ito example na paratang. Example ng batikos. Oh, si General Torre, mali yung ginawa niya kay Kibuloy. Batikos yun. Di ba? Si General Torre, tatanga-tanga. Si General Torre, bobo. Batikos yun. Ngayon, kailangan yung i-justify kung bakit yung tinawag na bobo at tanga. Hindi pwede sasabihin yung tanga lang. Hindi pwede sabihin yung bobo lang. Dapat justifiable yun. Ayun, batikos yun. Pero pag sinabi ninyo na si General Torre na ospital, malapit ng mamatay, ayun po, hindi po batikos yun. Mga tanga talaga kayo, no? Mga hopeless talaga kayo eh. Dapat kasi sa inyo dapat sa inyo mga DDS, dapat po sa inyo, wag na pong bigyan ng due process. Dapat sa inyo po, tinataniman na lang po ng droga tapos sinasalvage. Dapat ganyan na lang po ginagawa sa inyo kasi hindi naman kayo naniniwala sa due process. Ayun nga lang, hindi naman to gawain ng gobyernong ito eh. Wala na eh. Diba? At saka nakawawa rin naman kayo. Diba? Kawawa rin naman kayo, may mga pamilya din naman kayo. Sige, continue. I don't care. I don't care. Pero ang that's ang ano ko lang, let's unite. Let's sacrifice. Kami sa Maisog Corps, puro sakripisyo. Minsan nag-usap kami, nag-one battle kami ni Elmer, usap kami. Wala kaming mga pera. Yung mga sideline namin, halos wala. Wala kaming, we are not earning money in Facebook and YouTube. So, sa mga Cebuano, mga boss, mga bay, atong puno ng Mandawi, atong ipakita sa tibok Pilipinas nga ang mga Ayaw ko ba? Wala naman ako matututunan dito. Wala ba matututunan dyan? By the way, ano ba? Natawa lang po talaga ako kay Jun Nabines. Actually, mga kababayan, no, ang pinakamaganda dito, pag si General Torre po ang magiging PNP chief, actually, pwede naman siya eh. Pwede na siya para sa akin. Mayroon pa ba siyang dapat daanan? Kasi po yung CIDG, mga kababayan, national na po yun. Hindi po siya katulad po ni Bato de la Rosa na naging hepe lang po ng Davao, naging PNP chief. Ang dami niya po nilaktawan. Si General Torre, naging regional na, pagkakala ko naging regional, naging hepe ng Davao City, tapos naging national na nga ngayon sa CIDG. Ewan ko lang kung qualified na siya, pero dapat siya na lang. Diba? Kung magiging qualified man siya bilang PNP chief, pero ang point dito mga kababayan, kung si General Torre po ang magiging PNP chief, itong mga katulad po ni Jun Abines, makakasuhan po ito. Makakasuhan po ito. Especially yung nagmula kay ano ngayon? Kay Torre, serial talker, di ba? Hindi, marami pa talaga mas senior sa kanya. Ayan. Pagdating po sa batchmate, sa mga sa batch, bata pa si General Torre. Wala pa siyang 60 eh. 52 ata, kung di ko nakakamali. So, ayun ang problema po ni General Torre dito. Marami pang mas higher sa kanya kung pag-uusapan po natin yung batch. So, yun, di ba? Ayan. So, yun mga babayan, no? Kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito kay Jun Abines? Diba? So, kayo ba para ba sa inyo? Kasi kung kay Batungan nagawa eh, kay General Torre pa kaya, di ba? So kayo ba, agree ba kayo dito na dapat bang kasuhan ito mga ibang DDS vlogger na nakakalat po ng fake news? Di ba? So yun, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. And then, ano masabi nyo nga rin po dito sa ginawa nga po ni Jun Abines? Okay? So yan lang, so dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to.
So, hanggang sa muli po mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod po na video.